Kauwi lang natin. So tinurture test ulit natin siya. Ang ginamit nating high temp grease yung Gainer 8, yung lagi ninyong sinasuggest. So ito pakita natin yung grasa. So on ko lang yung flashlight. Ayan o, sinusunog niya talaga. So may sasuggest ko pagka pupunta kayo ng mga bundok, pagpababa yung mga palusong sa Baguio, hindi ko nire-recommend na gamitin itong DDC. So pagka gagawin ninyo yun, magdoble ingat na lang kayo. Make sure nyo rin na well maintain yung mga brake ninyo, front and rear. So yun lang yung mabibigay kong update dito sa inyo sa DDC mga boss. So ayan, pakita ulit natin yung sunog na grasa. So ayan Gainer 8 na yung gamit natin dito, pero wa-effect talaga mga bossing. Sa mga nagsasabi na hindi nag-overheat, mag-upload kayo ng video ninyo na hindi nag-overheat, gumamit kayo ng stock CVT cover, mag-upload kayo ng full video, bumili kayo ng thermometer, pakita nyo dito sa SOCMED. So doon tayo maniniwala. So yan, good day nga sa inyo mga boss, no? Ayan, ito nga pala yung i-update natin ngayon. So magra-ride ulit tayo, punta tayo ng Concepcion tsaka sa Tarlac. So mag-ayos kasi tayo ng papeles ng pinsan natin. So ito, gamitin ulit natin yung thermometer. So pagka low temp pala, pagka pang human siya, naglo-low. So ibig sabihin hindi niya ma-reach. So pagka pang outdoor, ayan, try natin. So 26.3. And mga boss so try natin ulit sa pang tao. Ayan. So yung temperature niya is normal lang, 36.5. So ito kasi sobrang baba. So bagay kasi siya. Ayan. So ngayon try na natin. So bali dito cold start tayo, no? So yung total odo natin 16,294. Sobrang traffic. So hindi ko siya ina-advise pagka kayo sa traffic kayo Hindi magandang DDC sa traffic. Mas lalong umiinit. Pagka ganitong traffic, laging nag-aarangkada, ayan, laging umakyat babakan. So pag tumutunog siya, lalong umiinit. Ayan, first stop over check natin. Hindi niya kaya pang outdoor na to hindi niya ma-detect. So yung cover dito 40, yung pinaka loob di niya ma-detect sobrang init na, no? Di ba kahapon pag uwi ko naglalaro sa 80, pero ito di niya ma-detect. Ibig sabihin nasa 100 degrees Celsius. So ito yung odo niya, yung tinakbo niya kanina. Compute na lang natin, compute nyo na lang. Tapos alas 8 pa lang ng umaga. Paano kung tanghaling tapat pa no? Ayan medyo malamig pa ngayon kasi maaga pa, pero sobrang init na, no? Di talaga siya advisable na pang long ride So dito wala pang ganong bit-bit na ganyan nakainit. Naging pwede bang long ride? Negat siya sa long ride tsaka pang daily. So dito mga boss, no, nandito tayo sa Walter Mart Capas. Ayan. So mainit talaga yung DDC. Iniwan ko yung pinsan ko sa metro. So mainit talaga.
So yun mga boss, na check natin yung temperature. And dito tayo sa Kapas, sa Walter Mart. Ay! And nandito tayo sa Concepcion pala. So Walter Mart, Concepcion. So check tayo ng temperature. So eto, pang outdoor. Tutok natin. Ayan. So nakapagpahinga pa kasi galing tayo sa loob. Nasa 65.7. So goods pa rin siya. Pero pag pang tao, and high, hindi niya talaga kaya. So sobrang init. So dito mga boss, kakawi lang natin, no? And check ulit natin. 67. So ayan, talagang mainit talaga siya. Sa pulley 59. Tapos yung CVT cover 44. Grabe, mainit pa rin, no? So dito mga kaalpa, no, kakauwi lang natin. So tinurture test ulit natin siya. Ang ginamit nating high temp grease yung Gainer 8, yung lagi ninyong sinasuggest. So ito, pakita natin yung grasa. So on ko lang yung flashlight. Ayan, oh. Sinusunog niya talaga. Kawawa yung mga bearing natin dito. Ayan. So baka pati yung oil seal baka nadamay na rin dito. Kasi once na umiinit ang isang metal, tapos merong goma, lumuluwang po yan. So yan yung madaling masira pagka sobrang init na. Try ninyong lighteran yung mga goma, di ba? So nasisira kaagad siya. So ganun din po sa sa mga oil seal. So ito yung grasa, ang baho. Kung maamoy ninyo talaga, mabaho. So ito, pagka na break in nyo na yan, ayan, magkikreate na siya ng linya niya na rito. So ganito yung magiging kakalabasan pagka dinaily tsaka long ride nyo siya. Nasa mag 1.5 odo na tayo. And check natin kung 1.5 na. So pakita natin yung odo. And 16,428. Nung kinabit natin yan, magpi 15k odo. So yung sa intro natin, yung odo pinakita ko dyan. So kayo nang bahalang mag-compute, no? Tapos isingit ko lang din to, no? Yung belt natin kasi dumudulas talaga dito sa DDC. So baka sira na rin to, no? So pati ito pwede niyang idamay na masira, no? Ayan. So kung i-check natin dito sa owner's manual, ayan, pag bibili kayo ng motor, cash o hulugan, merong ganitong owner's manual. Ayan, ACB 160 CBT. Tapos punta kayo dito sa page 78. So ayan, dito muna tayo sa taas, yung pre-ride check. Ayan, so inspect yung I, clean, adjust, lubricate or replace kung kinakailangan, sabi niya. Tapos yung R, replace. Yung C, clean. So dito tayo magbabase pagka dyan sa frequency, dito sa taas may makikita kayo dito 1612. So ibig sabihin tatimes nyo yan sa 1,000 kilometers. Tapos ito naman yung sa baba, miles. So medyo mababa siya, pero iba yung bilang nun. So sa kilometers tayo magbabase. Hanapin nyo dito sa left yung drive belt. Ayan. So saan siya nakatapat? Sa 12. Ayan. So inspect. So linisin sa 12,000 odo. Tapos dito sa katapat niya R. So pag check nyo dyan, 24. So 24 times 1,000 kilometers, ibig sabihin 24,000 odo. Magpapalit na tayo ng belt. Ang kaso, ang problema rito, dumudala siya dito. So ngayon ang gagawin ko, pag ibabalik ko sa stock yung
clutch lining and clutch bell natin sa stock, yung bago muna yung gagamitin ko. So kapag bibili kayo ng genuine, ito po yung part number. So 23100-K2S-NO1 pang click 160 and Airblade 160. So hindi pwede yung PCX and AGB. So magkaiba sila ng haba. And then made in Thailand na po ito. Nasa 800 pesos natin nabili to sa Thailand. So ito yung original mga kalpa. So pagka all stock, ito yung gagamitin ko. Pagka pang forma, pag dito ito muna yung luma. So talagang dumudulas dito. So pag gagamitin ko to, hindi ko muna gagamitin to kasi sayang, masisira yung belt natin. Siguro na-stress siya. So dito sasabihin ko na yung totoo sa inyo, hindi siya pwede sa pang daily or pang long ride. Pwede kung mapera kayo at meron kayong panggastos sa tawag dito pang maintenance. Pero kung may mga tools kayo, ayan, may mga gamit kayo, pwede kayong every week maglilinis ng CVT. And dito bumili na nga rin pala ako ng Inco na mini grinder na pang port. So para malinis natin yung loob. So kailangan talaga kasi malilinis yung loob para matanggal yung mga itim-itim. So kailangan natin to. So 'di ba hindi siya user friendly. Tapos dito mga boss, gagawan ko na lang ng isa pang video. So gumawa ko ng kodigo dito. Sinulat ko yung pinaka pros and cons. So i-update natin siya. Tapos yung mga question. So ito, tatabi ko to para meron tayong guide sa susunod, no? So ngayon, may papaliwanag ulit ako rito. So napanood ko yung video ni Gian Pese. Ang ginagawa nila rito, pinubutasan nila, tapos naglalagay sila ng LED. So pwede naman yun. So malilesen yung friction. Kaso hindi rin tatagal yun eh. So much better gumamit sila ng ibang metal na ilalagay dito. Tapos para siguro mabawasan yung init, siguro pwede nilang i-lighten to. So may mga butas siguro dito para yung init, so hindi nakapokus dito sa pinaka mismong housing ng DDC. At dito pwede siguro sila gumamit ng ceramic, no? So medyo magaan, tapos less friction. So tignan niyo sa pulley bushing, gumagamit na sila ng ceramic para sa less friction. Bakit kaya hindi nila gawin dito, no, sa shims? Yun yung ipapalit nila. So what if, 'di ba, may R&D sila? So pwede silang gumawa nito, tapos padala sila sa atin ng ceramic para matest natin. So pwede rin silang maglagay ng mga butas-butas dito sa gilid, tapos i-lighten pa nila, no, para alam niyo yun, pagka sobrang init hindi siya nakapokus. Tsaka tignan niyo yung sa floating disc. So pwede silang kumuha ng example dito. So dito steel siya, ay alloy, tapos ito steel, di ba? So pwede siguro silang maglagay dito ng mga butas-butas, lighten. So kung babaguhin yung design nito para pwede siya pang daily, di ba? So yun ang pwede siguro. Tapos pwedeng ceramic. Pwede rin naman yung LED. Di ko lang alam kung tatagal yung LED. So kung gagamit sila ng LED, mag-tungsten na lang sila, kasi yun ang mas pinaka-dense dun sa tatlo. So hindi naman pwede yung gold kasi medyo pricey. Hindi naman pwede yung uranium. So delikado yun. Pwede yung tungsten. So yung solid. At sa tingin ko pwede pa nilang mabago to, no? Di bali version 2 pa lang naman to eh. So pwede pa silang gumawa pa ng mga future design nila. So pwede nilang baguhin sa mga gilid-gilid, magbutas sila, maglighten sila, panipisin nila ng konti. So maglalagay sila ng butas-butas dyan para hindi nakapokus dito yung init dito sa mismong housing. So pwede rin nga silang dito mag lighten dito sa bell. Ayan, banda dito. Kasi dito hindi pwede. Kasi nandito yung pinagkwakanan ng shims. So pwede siguro dito
ire-replace nila, babawasan nila, papanipisan nila, pwede siguro. So matibay naman pagka ilalighten kasi steel naman yung bell housing nito. So makita nyo dun sa intro natin, sobrang init. So yung sa previous vlog natin, 'di ba? Meron siyang dalawang klase, yung pang tao tsaka yung sa outdoor. So dun sa outdoor, hindi niya na ma-read yung temperature nito. Partita pa mga boss, naka-slotted tayo na CNC swing arm. So what if pa kaya kung naka-stock tayo na CVT cover na crankcase natin, 'di ba? So ito nga, maganda na yung airflow nito eh. Yun lang ang disadvantage niya, madaling pasukan ng dumi. So yun lang ang magiging problema natin. Tsaka itong DDC talagang pang drag race talaga siya kasi nga direct siya eh. So wala na siyang pumipigil. Kaya pagka start natin, 'di ba, umiikot agad yung gulong natin. So ang kinakabahala ko lang dito, pag ginamit nyo siya sa paahon, so medyo mahirapan siya sa paahon eh. So what if pagka pababa, yun yung nakakatakot. So wala nang lining na pumipigil doon sa bell. Dito nakadirekta na. So alam niyo yung purpose ng mga brake shoe. Ganon din kasi yung design sa mga clutch lining. So may shoe siya, yun yung pumipigil sa bell. Parang yun na rin kasi yung nagiging engine brake natin. So may engine brake naman to sa mismong makina. So dito rin tumutulong din kasi yung clutch lining para dun sa engine brake ng gulong natin para mapigil yung pag-ikot kahit na nakaminor tayo. So may sasuggest ko pagka pupunta kayo ng mga bundok, pagpababa yung mga palusong sa Baguio, hindi ko nire-recommend na gamitin itong DDC. So pagka gagawin ninyo yun, magdoble ingat na lang kayo. Make sure nyo rin na well maintain yung mga brake ninyo, front and rear. So yun lang yung mabibigay kong update dito sa inyo sa DDC mga boss. So ayan, pakita ulit natin yung sunog na grasa. So ayan gainer 8 na yung gamit natin dito, pero wa-effect talaga mga bossing. Sa mga nagsasabi na hindi nag-overheat, mag-upload kayo ng video ninyo na hindi nag-overheat, gumamit kayo ng stock CVT cover, mag-upload kayo ng full video, bumili kayo ng thermometer, pakita nyo dito sa SOCMED. So doon tayo maniniwala.